I need some facts, sabi niya nang sagutin nito ang tawag niya. Ano yun? Tanong nito. Please be honest with me, Tito. The company was never in danger of going under, was it? Hindi agad nakasagot ito. Tell me, magkaano-ano ba talaga kayo ni Dan Legaspi? Patuloy niya sa pagtatanong. Mara, I need an honest answer, Tito, sabad niya. And I very much prefer that the answer will come from you. Kung tutuusin, madali kong maipa-check ang pagiging magkamag-anak niyo ni Dan Legaspi. I have names and addresses, you know. At sabi niya ang mga pangalang nakasaad sa dokumento. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. He is my nephew. Twice removed. Anak siya ng second cousin ko, kaya lang matagal na panahon nang wala akong alam tungkol sa pinsan kong iyon. Ganun na lang ang panlulumo niya. Tell me more, udyok niya rito. Does it really matter now that... It does. Believe me, it does. Giit niya. Well, when Dan and I met, I immediately got the feeling that he would be perfect for you. Madalas namang idaing sa akin ng daddy mo ang pag-aalala niya sa'yo at ang kagustuhan niyang magkaroon ka ng matinong mapapangasawa. I told your father about him and, well, he asked me what I know about my nephew. Nagtanong-tanong ako at nagsaliksik ng husto tungkol kay Dan. And I like what I discovered. Your father thought it would be a good idea to bring the two of you together. Napasinghap siya. Ito siguro ang ipinipilit noon ng kanyang daddy na ipakilala sa kanya. Ang lalaking pinakatatanggi-tanggihan niyang hanapin muna. Alam daw ng dad mo na malabong magkagusto ka kay Dan dahil parang sinasadya mong hindi man lang bigyan ng pagkakataong magustuhan mo ang mga ipinapakita niya sa'yo. So he wanted to come up with a plan that would force you to sit up and take notice of Dan. May nabuo kaming plano pero hindi namin nagawang simulan man lang iyon dahil biglang nangyari ang aksidente. The words poured out of him. Ipinagtapat nito sa kanya na napilitan itong i-revise ang plano dahil nga sa aksidente nangyari sa kanyang daddy. In a way, the accident made his work a bit easier. My guess is, sinabi niyo lang sa akin na delikado ang lagay ng Villarama Company para nataranta ako. Para magipit ako at pumayag sa gustong mangyari ng pamangkin ninyo na magpakasal ako sa kanya. Dinianan niya ang pagsambit sa salitang pamangkin. I was so scared and so confused. Sumbad niya rito. I am really sorry, Iha. Hindi ko ginustong gawin iyon, maniwala ka. But I felt I would be letting your dad down if I didn't do anything. He kept telling me, ituloy mo. Gawin mo na. He kept saying it over and over again. You had to do it right then and there. Hindi lang naman ikaw ang nataranta at nalito, Mara. Ako rin. I was so scared for your father. Baka hindi siya mag-survive at kapag hindi ko sinunod ang gusto niya at nawala siya, dadalhin na yun ang konsensya ko habang buhay. Pag-amin nito. Sana ay maunawaan mong kapakanan mo lang ang iniisip ng daddy mo. Anito. Tell me, was he really that sick or what? Was he faking it? Tanong niya. He wasn't faking it, especially at first. Talagang nalagay siya sa bingit ng kamatayan. At nang magsimula siya magkamalay, ang unang sinabi niya sa akin ay ang itunuloy ko ang plano namin. He was more insistent then. Maybe because he was afraid of leaving you all alone. Dan is a really good man, Mara. At boto ang daddy mo sa kanya. Sa simula pa lang ay iyon na ang opinyon niya. Hindi naman sa ipinagpipilitan namin siya sa'yo. Ang gusto lang ng daddy mo ay ang bigyan mo ng chance si Dan. Kung wala kang mabigat na dahilan para tanggapin siya, ay malabo raw na mapansin mo ang magagandang katangian ng lalaking inirereto niya sa'yo. But then the accident happened and that made things easier for you, huh? Wika niya. Believe me, wala akong balak na gamitin ang aksidente para isulong ang agenda namin ng daddy mo. Handa na nga akong isang tabi iyon.
Pero siya na rin ang namilit sa akin na ituloy iyon. Even during those times when he was barely conscious, he kept telling me to go for it. At nang lumakas-lakas na siya, ay lalong ipinilit niyang gawin ko ang kailanganin. I had to improvise and, well, it worked out so well. Todo-todo ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Galit siya rito. Natural iyon dahil niloko siya nito. Pero mas galit siya at mas naghihinakit siya sa kanyang daddy. Iyon nga lang, ayaw mo na niyang kumprontahin ito. Kagagaling lang nito sa isang matinding aksidente at ayaw niyang maging dahilan iya ng pagkabinat nito. Sapat na muna sa kanya na malaman niya ang totoo. Kaya naman pala hindi man lang ito nag-alala o nagulat nang sabihin niya rito ang tungkol sa pagpapakasal niya. Hindi siguro nito alam ang tungkol sa nakaraan nila ng lalaki. Ironic lang na ang napili nitong pagpalitan sa kanya ay ang taong pakiramdam ay may malaking atraso siya rito. Dan probably could not believe his luck na bigyan nito ng napakagandang oportunidad para makaganti sa kanya. He must have thanked his lucky stars when the two told him about their plan to put the two of them together. Napatitig siya sa lalaki. May kung anong kumudlit sa kanyang alaala. That man at the nature club, nausal niya. That was you, wasn't it? Bulalas niya. I was. Nabanggit sa akin ni Tito Alfred na pupunta ka roon. It was along my way so I decided to drop by. I just wanted to see you. Noon pa lang yata ay naselyuhan na ng mga kapalaran niya. Anyway, hindi na natin kailangan na magdramang komprontasyon. Saad niya. Nakakapagod iyon. And I think it's an utter waste of emotional energy. Yaman din lamang na nagkakabukuhan na tayo. Ang dapat na lang siguro natin gawin ay ang ayusin ito. I want an annulment. Hindi pa tapos ang 1 year pero siguro naman, base sa natuklasan ko, may karapatan akong hingin sa'yo ito. Humugot ito ng malalim na hininga. Gumalaw-galaw ang Adam's apple nito sa ginawa nitong ilang ulit na paglunok. Okay, fine. If that's what you want, so be it. Wika nito. I'll have my lawyer look into our annulment. You don't have to do anything except sign some papers. Good. Pagkasabi niya niyon ay tinalikuran na niya ito at mabilis na siyang naglakad palabas ng opisina nito. Marahas na naisuklay ni Den ang daliri niya sa kanyang buhok nang makaalis si Mara. Just like that, she would be going out of his life. Kung noon nangyari iyon, malamang nang maiisip niya ay good riddance. He had his day after all. Sa tinakbo ng mga pangyayari, nagkaroon siya ng pagkakataong ibangon ng kanyang puri. Hindi lang dito kundi pati sa mga kakilala nila noon na ginawa siyang tampulan ng tukso. He wanted to think he was a better man, one who was not prone to carrying a huge emotional baggage. Pero natuklasan niyang isa lang sa iyang ordinaryong mortal na may naging epekto rin sa kanya ang pinagdadaanan niya noon. Hindi niya inaakalang dinala niya sa paglipas ng panahon ang matinding binanakit kaya kay Mara sa mga ginagawa nito sa kanya. Natuklasan lang niyang may epekto pala iyon sa kanya nang mailagay siya sa posisyon kung saan maaari siya makaganti rito. Or maybe, revenge was not the word. Ang mas gusto niya ay ang maipakita at maipamukha rito kung ano siya ngayon. And he realized he wanted her by his side. Sa panahong iyon na nakuha na niya ang halos lahat ng ginusto niya noon, katulad ng isang trophy ang palagay niya kay Mara. Inasam-asam at pinapangarap niya ito noon. She was his unreachable dream. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang minimithing pangarap, ay hindi siya nag-atubiling abutin iyon. He expected to feel great when he finally got her. Pero hindi pa rin lubos ang satisfaction na nadaman niya. Siguro ay dahil alam niyang sapilitan lang ang pagkakakuha niya rito. She was not his in the real and whole sense of the word. Kung makakamukhang nakasama pa nga niya sa pagsisikap niyang maging bahagi ito ng buhay niya. Dahil aminin man niya o hindi, ay nagkaroon ng kakaibang epekto sa kanya ang pamamalagi nito sa poder niya.
At ngayon, aminin niya o hindi, ay ramdam niya ang matinding kahungkagan dulot ng kaalaman niyang muli na namang nawawala ito sa kanya. Tuloy ay gusto niyang pagsisihan ang pagpayag niyang makipagkuntsaba kay Tito Alfred at kay Mr. Villarama. But then, when he agreed, he was convinced he was doing the right thing. Maybe there's something you could do, udyok ng kanyang kalooban. Baka posible pang mabago niya ang isip nito tungkol sa hinihingi nitong annulment. And pray tell me what is. Patuyang pakikipag-usap niya sa kanyang sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang matukoy niya ang kasagutan sa tanong niya. Kapag ginawa niya iyon ay mas malalamang kaysa hindi na pagtatawanan at aalipustain uli siya ni Mara. You've had your day. Be contented with that. Sabi na lang niya sa kanyang sarili. Would it be too much to ask you where you got your info? Tanong niya. From a reliable source. That's all I can say for you now. At inamin na rin ni Tito Alfred ang lahat kaya wala ka nang may tatanggi pa. Just give me the annulment. Oh, okay, saad niya. Pakiramdam niya ay pagod na siya. What did you say? Bulalas ng kanyang daddy nang sabihin niya rito tungkol sa pagkakasunduan nila ni Den. Nakaupo ito sa patio nang datna niya ito at nawari niyang iyon na ang tamang pagkakataon para kausapin niya ito. Alam ko ng lahat, Dad. Wika niya. As in everything. Tumingin ito sa kanya. I see. Anitong nahinuha yata kung anong tinutukoy niya. Nagkausap na rin kami ni Den and he agreed to have an annulment. But why? Nauutal na sabi ng daddy niya. Anong why? Dapat lang naman hindi ba? Ganti niya. Hindi agad nakaimik ito. I am sorry, Mara. Umasa lang ako na kapag nagkakilala kayong mabuti ni Den ay ma-realize mong posibleng magugustuhan at mamahalin mo siya. Nakakausap ko na si Alfred at sa kanya ko nalaman ang tungkol sa naging pag-uusap nyo. I was just waiting for you to approach me. Please don't hate me. Anito. Sa maniwala ko o sa hindi, kapakanan mo ang iniisip ko nang gawin ko ang mga bagay na iyon. Pasensya kung naramdaman mong husto kung paano ang malito at mahigpit. But even that experience would serve you in a good stead if ever the time comes when you meet with more adversity. Kaya sana'y huwag mo akong kamuhian. Inabot niya ang kamay nito. Parang binaligtad ang mundo niya dahil sa ginawa nito. Pero paano ba siya mamumuhi sa isang taong kapakanan niya ang isinasaalang-alang? I could never hate you, Dad. Anya. But I just want you to know that I would appreciate it if you don't ever do such a thing again. I won't. I promise. Sagot nito. I guess I have to realize that you are a big girl now and that you would have to make up your own mind. Thanks, Dad. Wika niya. So, you and Den are parting ways, ha? Yes, saad niya. Too bad. For a while it seemed you two would make a wonderful couple. Naisip din niya iyon noon. Inaamin niya. At kahit paano ay nangarap siyang baka posibleng maging sila nga sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Pero patunay ang walang kagatol-gatol na pagpayag ng lalaki na ipaanalang kasal nila ng kawalan niyang ng halaga rito. Oh, she was important to him, alright, but for an entirely different reason. Tiyak na gusto lang nitong makaganti sa ginawa niya dito noon. Kung titingnan siguro ay parang napakalaking abala naman ng tiniis nito para lang makaganti ito sa kanya. Pero inamin din itong nandito na halos ang lahat ng gusto nito, na naghahanap ito at nasasabik sa challenges. Para sa isang katulad nitong narating na ang nais marating sa buhay, isang laro na lang sigurong maituturing ang ginawa nito. Isang larong tiyak na ine-enjoy nito. Nag-enjoy na rin namin siya, aaminin niya. There were times when she felt she belonged to someone, that she was a part of a whole. At natuklasan niya iyon ay hindi kasing laking hassle katulad ng inaakala niya. In fact,
It kinda felt nice. She enjoyed the ride fine. But at what cost? Patunay ang sakit ng kaloobang nadarama niya ngayon na hindi yata sulit ang sandaling kaligayahang nadama niya kumpara sa titiisin niyang lungkot sa hinaharap. It was not meant to be, sabi na lang niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.